So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, flip top na tayo. At itong mga remaining battles or remaining requests ay puro flip top na. So konti na lang yung mga request, 4 na lang. So sa mga gustong mag-request ng battle na hindi pa natin nare-review, pwede kayong mag-request para ma-review natin ngayong March. Kasi last 4, no? Acer Spade. Itong battle na re-review natin ngayon is Acer versus Spade. Shoutout kay Sleepy Badminton. So siya yung nag-request nun, kaya big shoutout sa'yo Sleepy Badminton. Tapos meron pa tayong tatlong request na lang na nakapila. So kapag na tapos natin yon nang wala pang mga bagong request, magpuproceed tayo sa Motus. Gaya nga nasabi ko sa inyo, marami akong mga battles na hindi pa napapanood sa Motus at gusto kong mapanood yon. Meron tayong hindi pa rin napapanood na battles sa flip top, yung kay Harlem tsaka kay Katana. Panoorin natin yan. So April na tayo mag-umpisa mag one up. May inaantay din kasi ako ngayong March eh. Baka kasi ilabas ngayong week yung finals ng Insane. So I'm waiting on that vid. So yun. So ngayon, focus muna tayo sa remaining 4 or remaining 3 requests after this. Yun, Spade vs Acer. Shoutout Sleepy Badminton. So huwag natin patagalin. Game! Pahinga natin o! Gubat to! Lalapastanganin ko lang tong kalaban ko. Parinig muna ako ng palakpakan. Grabe! Oo, kung itsura yung labanan natin dalawa, malamang wala ako sa yung sinabi. Pero tandaan mo, yung mga chicks ko dito, hindi mo pwedeng madali. Alam namin dito, hindi lahat ng gwapo lalaki. Bayot ka, Spade, lulukohin mo pa ako. Mutuor ako, glaki ka, kung imumangho, di pa iyot mo na ako. Puro kantutan palagi yung linya nito. Araw-araw daw siyang may nipples na kinakagat. Spade, para malaman mo, ang tunay na chick boy kapag ng chick, sikreto lang, hindi pinagkakalat. Spade versus Acer, boss malabo. Tatapat mo ko dito pagkatapos ko manalo. Nakaka-insulto to sa akin, parang dos ko na grado. Minsan na lang ako lumaban, dapat nilubos mo na nga to. Kasi ayoko sanang lumaban. Finals kasi namin ngayong linggo na to. Pero hindi ko tinanggihan si Sir Enigma at dinagdag kita sa pag-aaralan ko. Yun nga lang, magkaibang resulta ang hinahangad ko. Maipasa ko sana lahat ng exam at ikaw lang yung mabagsak ko. Oo, home court ko ulit. Concern sa'yo si Enigma. Yung battle ayaw niyang gawin sa Manila. Hindi ko to nilamang, ikaw pa nga yung kanyang kinampihan. Pag natalo mo ako, partida. Pag natalo ka, meron kang home court na dahilan. Yeah. Sino ka ba? Wala ka naman sa listahan ng mga kampiyon na aking pupulbusin. Yung mga runner-up lang sa batch nyo, masikat pa sa'yo kung tutuusin. Hindi kasi namin maintindihan yung mga banat mo talaga. Para maintindihan, kailangan pa yata lagyan ng subtitle sa baba. Gusto mo pa bang ikumpara? Nung nag-double time ako sa laban namin ni Iho, si Sir Enigma na pailing-iling kasi natitindihan. Nung nag-double time ka sa laban nyo ni Balakid, si Sir Enigma na pailing-iling. Di niya kasi maintindihan. Kasi sino ka ba? Nung nalaman kong ikaw yung makakalaban ko kay Sir Enigma, bigla ako napatanong. Sabi ko, Sir, sino si Spade? Sabi niya, nakalimutan ko na, search mo na lang. Gago. Search kita yung laban mo, lagpas 10 na pala. Ang dami na noon, hindi ka pa rin kilala. Oo, yung banat ko tunog mababaw sa tenga nila, pero alam kong masakit sa'yo yon. Bakit ko pa kailangan magmalalim kung sa simpleng salita kaya nakitang ibaon? Hindi ko nakasalanan kung hindi yun naintindihan ng mga hurado at manalo ka sa round 1. Wala na akong pakialam doon. Tatanggapin ko. Aminado kasi akong di ako sanay mag-umpisa, puro pantapos yung linya ko. Okay. Walang ambang mga bara, lahat diretso sa pak. Ayoko mag-multi ngayon, gusto ko mamatay ka agad. Di ka marunong mag-rap, nandito ka sapagkat galit sa'yo si Sir Enigma, kaya sa'kin ka tinapat. Wala kang bilang ngayong gabi, ni minsan di ka naging parte. Hindi ako nagmamayabang porket nakasali na kasi. Gusto ko lamang patunayan na hindi lang si Luni malupit sa Cebu, marami pa kami.
Gusto mo akong matalo, yung hangad mo hindi na pwedeng tuparin. Pero ayos lang sa akin kung maghahamon ka ulit hanggat ako'y nandito pa rin. Handa akong makipagtalastasan kahit sa kaninong magaling, pagkat walang Cebuano ang nagpapasakop sa sariling lupain. Okay, pakinggan natin yung yung round 1 ni Spade, kasi para sa akin nahirapan akong i-dissect yun kasi nasa isang estilo si Acer sa sa round na to. From start to finish, isa lang yung pinakita niyang estilo. So, pakinggan muna natin si Spade dito para kahit paano makita natin yung difference ng round nila. Shoutouts nga pala sa lahat ng finalists na nag-graduate ngayon. Unang banat kay Spade. Pakinggan natin. Sabi niya, bayit ako. Bakla! Brad, asa ka. Sa atin, ikaw yung confused sa gender. Si Lahis, alam mo kung bakit? Kasi bay ka. Yun nakuha, mga tanga. Okay. At kailangan, ang pangbababae daw, simple lang. Talaga? Kaya pala binulugar ka kanina ni Fangs nung sinulit mo yung babae ni Makata. Gago ka! May mapapas lang ngayong gabi. Sunod sa barakong parang kidlat. Wala nang dead on arrival dito sa Cebu. Meron dito, dead on the spot. Dagang salamat Cebu sa pangtagap sa dayon tulad ko. Pero tawagin nyo ako Juan Manuel Marquez. Dahil knockout sa akin tong people's champion nyo. Okay. Exorcism to. Pag-iiwan nito espiritu katawan. Juan Manuel Marquez, knockout people's champ, si Pacquiao. So, alam niyo naman siguro yun, no? Yung laban ni Pacquiao at ni Marquez 4, yung part 4. Kasi umabot sa 4 yung laban nila. Ninakaut ni Marquez si Pacquiao nun. So, yun. Sa mga di nakakalam, pwede nyo search. Champion nyo! At exorcism to. Pag-iiwan nito espiritu katawan mo. Sobrang ating mo panigurado kaluluwa ng bakla. Ang mahuhugot ko sa'yo. No man's kung ghost sa Ghost Fighter, Ghostbuster versus Marshmallow Man. Ako ang Ghostface Killer. Parang wutang, pag pumaslang, di mo kayang mamukaan. Pero, teka lang. Anong pangalan mo ulit? Acer? As in, Acer? Acer? Nanga-Acer ka ba? Dahil ko pwede makalaban eh, pero bakit tumpet pa? Pero walang kaso, kahit anong ilatag mo, dudurugin ko. Wasak tumpet na to, parang sex trip ko pag merong regla yung bitch ko. Gago. At totoo, kung pagpunta ka ng Cebu, bakasyon lang to. Simpleng weekend getaway. Mamumopok lang kami nila Arik dito sabay sibat. Gago. Literal na we can get away. Pag wala pumayag, manggagahasa na lang kami, still we can get away. Pero bago yung tatapusin ko muna tong wanabing to na sobrang weak and get away. Kuha mo? Kuha nyo? Kahit ang Cebuanong to, masasaktan to. Di ubra mga bara mong maktan sa mga bara malamakten ko. At parang tic-tac to, cross out yung utak mo. Utak ko super mainframe ng Pentagon sa'yo, las pag ng MacBook Pro. At dead on the spot nga to, di na kailangan ng stretcher. Your mother, nagogo dancer, I fucked her and sexed her. Pagkat ako kay colder and winter, you better wear your sweater. Today's the 18th of October, pero for you, unang araw na ng November. Pero sabi nila, lugi daw ako. Yun ang sabi sa akin, kasi marami kang info laban sa akin. Kasi, estilo mo pa lang, ayusin mo personals mo kung ayaw mo magkagulo. Sa labang to, ikaw yung girlie mahilig mag-selfie sa FB. Magaling ka lang kumuha ng anggulo. At nung huling laban mo, dapat talo ka. Lumamang ka lang sa flow, tanga. Wala kang sense, wala kang content, estilo mo LBC. Delivery lang ang meron ka. By the way, ako nga pala si Spade. At simbolo ang pangalan ko. Abangan nyo mga susunod na rounds, malalaman nyo mga nakatagong bara ako. Okay. So, nakita ko na yung naging difference nila. So, sabi ko sa inyo, mas mapapabilis yung pag-breakdown natin ng round kapag parehas natin narinig yon. And I'll go with Spade sa round 1. Bigyan natin ng 9-8 na score. Nakita ko na yung kaibahan. No? Simple lang. Si Acer, mas marami or karamihan sa linya niya is broad, no? Na hindi masyadong direkta, hindi masyadong tumatama. Ganun yung tingin ko, ganun yung
perspective ko doon sa round 1 ni Acer. Yes, effective, pero broad eh. Kumbaga effective siya in a way na pwedeng hindi si Spade yung kalaban niya. So ganun ka broad yung atake ni Acer na sabihin natin hindi si Spade, si Fangs, sabihin natin si Fangs yung nandyan, si Tueng, si Aklas, pwedeng sabihin ni Acer yun eh. Ganon. Tapos yung mga direct naman niya na tumatama kay Spade, para sa akin naman is hindi ganon kabigat. So so lang, 'di ba? Ganon. Then kay Spade, napanood natin, napakinggan natin yung mga atake niya built for Acer. 'Di ba? Yung nameplay, yung Cebu reference, marami pa eh. Effective punchlines, haymakers na mapapansin mong sinulat talaga ni Spade yon para kay Acer. Unlike si Acer na broad. So, saan naintindihan nyo yung yung pinupunto ko. Pero, ang isa lang masasabi ko dito, mas maraming effective lines si Spade na tumama kay Acer compare kay Acer na yung mga linya ni Acer kay Spade. Diba? So, mas maraming tsaka yung mga punto ni Spade, mas flavorized. Diba? Mas mararamdaman mo yung punto, mas mararamdaman mo yung bigat. So ayun, isa pa yon sa mga gusto kong i-point out, no, yung punto, yung bigat ng sulat. Lamang si Spade doon. Kaya I'll go with Spade sa round 1. Naging madali para sa akin na pumili sa round 1 kasi ay ganun ko siya nakita. Mas daming pumasok na linya si Spade, mas maraming mabibigat na linya si Spade compare kay Acer. So 9-8, Spade yun. Tinira niya daw yung ate ko. Saan mo nakuha yung detalye? Gago, puro kami lalaki. Tangina, nung narinig ko yung banat niya, sabi ko, puta, di malupit, puwet ka ng puwet, titirahin kita sa puwet. Nung pinanood ko lahat ng laban mo, may natutunan ako na biro lang, hindi ko talaga pinapanood laban mo. Ang boring kasi, yung mga linya, laging papatay mo yung mga kalaban mo, tapos puro filler na. Gusto mo palang pumatay, dapat nag-killer ka. Pero hindi ka nakakatakot kasi puro ka lang banta. Ni isa sa mga yon, wala ka man lamang na isagawa. Sabi mo dati, puputulin mo yung ulo ni Balakid. Ano yon? Paambit lang, pinutol mo dati, tas ngayon kinabit mo lang. Speaking of lang, may naalala ko, laugh trip to. Ito yung pinakamalupit niyang multi na nasabi kay Rapido. Sabi niya, Rapido, malibog ka lang, mga babae mo, mga wang, papatayin ka sa ako, bang. Putas, lupit mo magsulat ng rhyme. Biruin mo ha, naisip mo na yung lang, pwede siyang mag-rhyme sa bang, at wang. Ngayon, alam ko na kung ba't tinapat ka sa akin ni Enigma. Kasi malupit ka mag-multi. Malupit mag-multi? Marunong din ako niyan pero kunti. Nagmumukha ka ng tanga, gago ka. Sa sobrang luma ng banat mo, nagmumukhang bago na. Kasi masyado ka na mapagmataas, tila ba nasa tuktok ng bundok na matarik. Oo, mga paa ko, nasa lupa lang, bali-bali yung mga buto mo pag hinila kita pabalik. Sumikat ka lang sa mga pakulo mong maraming bobo ang nakuhang kumagat. Samantalang ako sa sobrang bigat, di ko na makuhang umangat. Panalo ako sa nakaraan, malinaw sa mga napiling testigo. Di ko na kailangan magpalit, halimaw na ako sa sarili kong estilo. Wala raw suntok yung mga banat ko, mga bulong na nakakarinde. Paano magiging matindi yung linyang matindi kung di kayo marunong umintindi? Okay. Generic daw, sabi ng mga kunwaring may nalalaman. Iba yung generic sa maraming natamaan. Sadyang malawak lang ako magsulat at ito ang nakasanayan. Kung mahagip ko yung mga idol nyo, hindi ko nakasalanan. Ako yung Bisayang magtataas ng personalidad namin na hinahamak lang nila. Ayoko magbanggit ng pangalan pero pag nakalaban, tatapakan ko sila.
Mga feeling, kala mo kung sinong maaarte at matitikas? Na kung laitin ng Bisaya, kala nyo di na kami parte ng Pilipinas? Nice! Ikaw, Spade, kadalasan sa mga linya mo may mga Ingles na nakahalo. Masarap pakinggan kaya yung mga tao tila interesado. Pinapakita mo lang na kulang ka sa bokabularyo. Naturingan kang taga Manila pero yung linya mo dayo. May sakit na yung utak mo, wag mo nang pabulukin. Banat ko parang gamot sa sakit mo, kahit ayaw mo, kailangan mong lunukin. Pangaral ko Ulit. taga Manila pero yung linya mo dayo. May sakit na yung utak mo, wag mo nang pabulukin. Banat ko parang gamot sa sakit mo, kahit ayaw mo, kailangan mong lunukin. Pangaral ko ang mga nagsilbing reseta, sundin mo at alamin mo. Ako ang naatasang dalubhasang doktor para sa paggaling mo. May linya si Acer kanina na yung about daw sa mga sinasabi niya. Ay, sinasabi ng iba sa kanya na generic something ganyan na paano maintindihan kung hindi kayo marunong umintindi. May mga ganong linya eh. Tapos iba yung generic sa marami ang tinamaan, 'di ba? So naiintindihan ko yung yung point na 'yon. Reseta, Wala, sinabi ko lang. sundin mo at alamin mo. Ako ang naatasang dalubhasang doktor para sa paggaling mo. Time na, kawawa na to. Check. Okay. Sorry, naputol. Okay. Balik tayo doon. Yun nga, may mga linya si Acer kanina dito sa round 2 na hindi daw maintindihan yung linya niya. Generic daw. Diba? So, para sa akin, ganun pa rin yung atake ni Acer. No? Kahit na may ganung linya siya, hindi pa rin nagbago yung yung pananaw ko doon. So para sa akin talaga masyadong broad at maraming linya talaga na hindi tumatama kay Spade. Ganun ko talaga siya nakikita. So even may linya si Acer na ganun, para sa akin hindi pa rin siya ganun ka bigat. And inaantay ko kasi yung mga punches ni Acer na DDN kay Spade eh. Yun yung inaantay ko. Unlike si Spade kanina sa round 1, maraming mga linya na built-in for Acer only. Diba? So yun lang naman. Ganun lang naman na ganun ko lang siya nakita. Ganun ko lang kasimple nakita yung na yun. Yung round na yun. No? Yung linya na yun. So yun lang. Round 2 ni Spade. Pakinggan natin. Battle mo, second round mo, sabi mo, I fucked your sister. Pag lumabas tong video nyo to, replay mo, sabi ko, I fucked your mother. Sinitira mo yung pagpumulti ko, double time. Ganon. Gago, hindi multi yung binanggit ko sa laban na kami ng Rapido. Remix yun! Acer, you're an ass. Wala kang respeto makuha sa akin sa pangalan mo, Mr. ka pa. Ikaw yung ass na di na malalagay ng ER. Sa akin pa lang, todas ka na. Assuit ka sa banat kong rekta, yung ass mo magiging rectum, bro. Papakita ko sa inyo merong butas tong ass. Kaya si Acer, magiging asshole ko. Gago. Oo. Kaya wag kang asal asensado dahil sa asaran to, asar talo ka. Ulitin ko, wag kang asal asensado dahil sa asaran to, Acer, talo ka. Kay asswipe na maaasik, asahan mong assurance ko. Huwag kang umas ng astig, asa ka pa. Diba? Kita nyo? Nakita nyo ba? O napansin nyo ba? Yung sulat ni Spade, direkta talaga lahat kay Acer. Diba? So, yun yung gusto kong i-point out sa na to. Sa battle na to. Yung preference ko. Ganon eh. Si Acer, halos wala siyang laro sa, wala siyang mga nameplay, mga wordplay, wala siyang punto na para kay Spade lang. Ganun eh. Hinahanap ko kasi yung ganun. Then kay Acer, pakinggan nyo punto talaga. Direkta talaga kay Acer yung mga sulat niya. So, yun yung tinutukoy ko. Ulitin ko.
Wag kang asal asensado dahil sa asaran to, aser, talo ka. Kay asswipe na maaasik, asahan mong assurance ko. Wag kang umas ng astig, asa ka pa, astringent ka lang, asido to. Patay. At assaulted ka sa akin. Bawat sa pako makakitaan ng stars. Magaling ka nga mag-flow pero yung bara mo outdated. Literal kang behind the bars. Napag-iwan na ka sa metaphor, sa wordplay, wala kang abilidad. Estilo mo old school, walang pinagbago, parang letrang X na binaliktad. Ano daw? Estilo mo old school, walang pinagbago, parang letrang X na binaliktad. Walang pinagbago. Kahit pa yung flow mo, parang tubig so fluid, mag-exit ka sa gutter. Sa pagkatalo mo sa akin, tatakbo ka palabas ng venue. Running water! Bawat suntok ko, may punchline ako. Bagsak ka, you'll never stand. Dahil ang punchlines mo ay parang pangalan ng grupo mo. It never land. Never. Kaya pagawa Okay. ka ng birth mo kay John Michael, pati kay Wendy. Ikaw yung bayot na animal, pangalan mo dapat Tiger Lily. Kaya kong ibaon na sabay-sabay lahat ng Lost Boys mong patwitams. Ako ikaw si Peter Pan on dahil ng pagsisuicide mo. Robin Williams. See? Wala ang linyang ganon. Kasi nga, wet ka lang. Kailangan kaya mong iswak sa may kubeta. Masyado ka pang mapagmataas. Daig mo pang na doon silweta. Huwag kang feeling megastar, hindi ikaw si Sharon Cuneta. Kasi pag ina-uppercut kita, falling star ka na. Parang nahulog na kometa. Sa chap-chap pag lalagay ko yung parts mo sa maleta. Solusyotan mo sa kada saksak at puto ka sa kanya. Ako'y rifle na may bayoneta. Hindi mo ko kayang galawin, parang start on the result sa may luneta. Papalaman kita sa sabon. Tong ina, di mo kayang galawin parang statue ni Rizal sa luneta. Galing nun. Ganda nung mga ginagamit ni Spade dito na mga references. Lalagay ko yung parts mo sa maleta. Solusyotan mo sa kada saksak at puto ka sa kanya. Ako'y rifle na may bayoneta. Hindi mo ko kayang galawin, parang start on the result sa may luneta. Papalaman kita sa sabon. Popomplangin kita ng 2 bareta. Props sa extended rhyme scheme ni Spade. Nagustuhan ko yun. Pero, champion ka pala. Champion ka pala rin ng tryouts. Lately ko lang nalaman. Kaya naman pala, mahal na mahal ka nung kalaban. Sabi mo, ikaw saver ng Visayas. Ang tanong, sang banda? Talaga? Bakit di mo sila na-save nung na-Yolanda sila? At ako nga pala si Spade. At simple ang pangalan ko. Abangan nyo yung round 3. Malalaman yung huling baraha ko. Lakas? Malakas pa rin yun. Actually, nasabi ko na lahat ng mga gusto kong sabihin sa round ni Spade, no? Sobrang layo ng agwat ng sulat nila. Technical kasi si Acer, and yung technicalities na pinakita niya dito, kung technicalities yung titignan natin na category, lamang na lamang siya doon, kanya yon. Pero battle rap, punto per punto ang ini-score natin dito, yung suntok, yung haymakers, and I think Spade got this one, no? So, ayun. Bigyan pa 9 lang ulit para kay Spade and 8 ulit para kay Acer. Same lang. 9-8, 9-8. So, ayun. Yun lang din eh. Yun lang din yung magiging explanation ko for Acer. Rounds 1 and 2, same sila. Halos same ng atake eh. 'Di ba? Nag-aantay ako ng isang haymakers, isang punto na pwedeng magbaliktad ng laban. Yun yung inaantay ko. Kay Spade naman, 1 and 2 direkta. Napansin ko na direkta yung mga sulat niya. Para kay Acer lang talaga. Hindi talaga niya pwedeng sabihin sa ibang MC yun. Para kay Acer lang talaga. So yun. Yun lang naman. Spade yun. 9-8, 9-8. That's 18 to 16. Round 3. Nung narinig ko yung banat mo, wala ka sa akin pwedeng ipagmayabang. Remix puta, dapat nag-DJ ka na lang. Aray. Kakantutin niya daw yung shota ko, pare, wag ganon. Di mo ba alam, kapatid mo yun? Tangina sa mga banat niya, di man lamang ako natunaw. Asido pala yung bibig mo, uso ganun, baka biglang magunaw. Bago ako magsimula ng round 3, may tanong lang ako, pre. Sa baraha ba may Spade na maputi? Nga naman. Pukin ang
Tangina, parang wala naman. Kung magpapangalan ka, yung makatotohanan. Buti pa si Blackleaf, black talaga. May anak ka pala? Dinala mo sana rito. Hindi ko siya ipapasyal, tatadyakan ko lang, gago. Dinala mo rin sana yung misis mo para kung sakaling mapatay ko yung anak mo, magawan kita ng bago. Gago. Kakantutin ko yung asawa mo kahit marami akong trabaho. Huwag lang siya mag-request ng isa pa, ayoko sa taong abusado. O diba? O diba? O diba? Ganyan ka magsulat. Yung mga linya mo brutal. Sa lahat ng brutal, ikaw lang yung utal. Sa dista kunwari, kahit sinong makalaban, pinapatay. Ang dami mong alam, sabon lang, di mo alam kung saan mo ilalagay. Ano bang meron sa sabon na yan? Gustong-gusto mo yang hayop ka. Wala na akong ibang maisip na dahilan bukod sa mabaho ka. Pero tama na ang patawa. Seseryosohin na kita para masabi mo naman na pinaglaanan kita ng oras kahit papano. Nandito ako ngayon para sa tiwalang binigay ni Sir Enigma at sa suporta ng mga tao. Hindi ko na kailangan ng katanyagan at ang hinahabol mong publisidad. Nandito ako para magbigay inspirasyon sa mga rapper dito. Yun ang aking responsibilidad. Alam ko. Okay, actually hindi siya hindi siya punchline or hindi siya para kay Spade, no? Posibilidad. Alam ko. Alam ko na sa pwesto ko ngayon maraming gustong tumayo. Kaya ang pagkakataon hindi ko sinayang. Na balang araw yung mga hurado na bumoto sa akin nung tryouts hindi mang hinayang. Sa kanilang naging desisyon na ako ang gawing kampiyon para sa araw na yon. Yun ang mga mahalagang bagay na hindi mo naiisip ngayon. Di ka... Shh! Makinig ka sa akin, tangina, nagsasalita ako. Tinalo ka ng tinalo mo sa tryouts, di ba malaking sampal sa muka? Kampiyon ka, hindi ko makita san banda, hindi mo matalo yung mga tinalo mo nung pareho kayong naghanda. Ibig sabihin pabaya, nasa iyo ang titulo pero yung kakayahan nasa kanila. Hindi ikaw ang nagdadala ng batch nyo, ikaw ang dinadala. Yan ang katotohanan na kailangan mong tanggapin. Sa lahat ng kampiyon, ikaw lang yung pwedeng maliitin. Ito, malakas to. Huwag mo sabihin gwapo ka kaya hindi ka pwedeng matanggal sa liga na to. Nandito pa si Fonger at Andy G, baka nakakalimutan mo. Ano? Napahiya ka ba? Parang nabugbog ka ba, pre? Asa na ba yung kapatid mo para magdugyug-aan na kami? Sir, tatapusin ko na to. Sinong kasunod? Pasensya lang lahat ng dinala mo sa akin, pinauwi kong paluhod. Ako naman ang dadayo sa inyo pag may oras ako na bakante. Pero syempre, sagot mo pa masahe. Salamat sa lahat na nagpunta, kay Sir Enigma at sa lahat ng bumubuo. Wala ako ngayon rito kundi dahil sa inyo. At ikaw rin, Spade, kung hindi ka nagpunta, wala ka siguro dito, malamang nandun ka. Ano sir, may oras pa? Papatayin ko na ba to o bukas na? Kasi kahit mag-freestyle lang tayong dalawa dito, hindi ka sa akin tatagal kahit ilang minuto pa. Hindi ko nakalimutan yung sinulat ko. Ang tawag dito, iniinsulto ka. Kasi kaya kong manalo kahit mag-freestyle lang ako. Kala ko tryouts pa rin to. Di ko kasi maramdamang kampiyon tong kalaban ko. Aray! Sa ginawa mong pagsagupa, yung pangalan mo naputikan lang. Mas gwapo ako sa'yo, maputi ka lang. Strongest round ni Acer tong round 3.
Strongest round. Ang tanong, matatapatan ba ni Spade yung ganito kalakas na aura, no? Ganito kalakas na stage presence, ganito kalakas na mga punto. Ang ganda ng punto, abot doon sa akala ko tryouts pa rin kasi hindi ko ramdam na kampiyon yung kalaban ko. Marami pa siyang mga pino-point out doon na para sa akin doon. Yun yung hinahanap kong mga punto. Yun yung hinahanap kong direkta kay Spade. Kung ganun lang sana yung 1 and 2 ni Acer, possible dumikit pa lalo tong battle na to. Pero since what's done is done, rounds 1 and 2 hindi ko nakita yung ganong Acer. Sa round 3 pa nagpakita. Di hamak na strongest round ni Acer tong round 3, and I assume na hindi di ba? Feeling ko hindi, kaabang-abang kasi yung round 3 ni Spade eh. So hindi, sige, pakinggan muna natin yung round 3 ni Spade. Tayo mo lang pala ni Spade, Rock Dodgers. Natin o, buba to. Oh, walang maitim na Spade. Walang maitim na Spade. Banat mo pamparaning. Pero magkaaroon nun pag yung barahan ng background kulay itim. Di nyo rin nakuha, mga tanga. At dinamay mo yung anak ko, yung asawa ko, kapatid ko. Tangina, dami mong alam. Ikaw na. Sindikato ko, marami ka na alam, saksi ka. Kaya dapat ka nang itumba. Hindi Ito nag-rhyme. yung champion versus champion. Yung ulo mong malaki, pupugutin ko. Champion lalamon ng kapwa-champion. In short, kanibalism to. Mula batch 1, pinadala ko para katayin tong mahanging taong lobong to. Kaya akong hunter dito sa gubat. Patay to sa silver bullets ko. Okay. Sa champion ka lang. Naging champion ka lang na puno ka na ng kayabangan. Kaya durug kang Kobe Bryant sa naunang si Michael Jordan. At kung usapan champ lang, mas heavy ang weight class ko sa'yo. Kaya ba't ako matatakot sa kamakol nitong si Donaire? Eh si Iron Mike Tyson ako. Okay. At ako ang stress sa feeling best, wasak ang chest kahit mag-vest. Sa sobrang hot ng mga rhymes, natutunaw ang ice sa Everest. Di ka na lumingon sa pinanggalingan nung mag-champion ka pwes. Dahil sa akin malalaman mo kung saan ka nang galing. Call me your DNA test. Kasi nga, masyado ka na maangas nung nag-champion ka. Pati presidente nyo gusto mo nang paalisin. Eh mukhang kulangot na nga si Ponger, balak mo pang bilugin at pitikin. Bakit? Ano na bang nagawa mo? Wala. Kaya wag mo akong yayabangan. Para ka ng kabataan mapagmalaki sa magulang pero wala pa naman talaga napapatunayan. At alam ko sa buhay hip-hop, yayabangan mo ako, men. Oo, mas active ka nga sa eksena pero yung ginagawa ko, di mo kayang gawin. Yung pagbabattle, yung pagiging tatay, at pagtatrabaho, kinakaya ko yung dalhin. Dahil para sa akin, ang personal na buhay at hip-hop ay parang nanay mo at syota mo, Acer. Kaya kong pagsabayin. So ano, buhay rapper ka nga. Aanin mo yun kung tinuturotod ka naman ng girlfriend mo. Parang bagong taon. Wala akong pake sa MC lifestyle mo, mga kanta mong pangmangmang. Ako kaya kong mabuhay sa labas ng larangan, ikaw hanggang hip-hop ka lang. At sabi nila mag-quit na raw ako sa pagbabattle. 3 straight na raw kasi ang talo ko. 3 straight na sapak ang makukuha mo pag ako tinarantado mo. 5 wins, 5 losses yan ang record ko. Pero tong labang to, reset to. 5 plus 5 equals 10, 1-0 yun ngayon ang bagong standing ko. Parang Game of Thrones lang to. Red Wedding, pas lang ka sa pagtitipon. Pinaghiwalay kong ulot katawan ng champion. Parang kumain ako ng hipon. At payo lang, di ba siya nagtagumpay na isang battle MC ko ilang panalo-talo mo? Nasa dami yan ng taong naniniwala at nag-aabang ng susunod na laban mo. At yun ang tunay tagumpay, gago. Yun ang huling barako. Okay. Round 3, bibigay ko kay Acer yung round 3. Mas nagustuhan ko yung mga punto ni Acer doon. Mas nagustuhan ko yung mga haymakers niya doon kasi doon ko naramdaman na direkta yun lahat kay Spade. Sinasabi niya yun kay Spade ng sobrang impactful, sobrang powerful. So doon nakuha ni Acer yun. Actually 10 points na ibibigay ko kay Acer doon. Real talk, malakas na Acer yung round 3, and sabi ko nga sa inyo, kung ganun yung pinakitang performance ni Acer sa rounds 1 and 2, baka dumikit pa siya kay Spade, 'di ba? Ganon. Kasi para sa akin yung round 3 ni Spade, round 3 ni Acer mas malakas pa sa 1 and 2.
ni Spade kasi 'di ba binigyan ko lang ng 9 points si Spade sa 1 and 2. So feeling ko yung round 3 ni Spade ni Acer mas malakas pa dun sa kung i-versus natin, halimbawa round 3 versus round 1 ni Spade, mas malakas yung round 3 ni Acer. Round 3 ni Spade ni Acer versus round 2 ni Spade, mas malakas pa rin yung round 3 ni Acer. Ganun ko siya tinimbang. Then sa tapatan naman ng round 3, I think ito yung pinaka worst round ni Spade. Hindi siya naging ganun ka-epektibo. Siguro para sa akin hindi siya naging ganun ka-epektibo dahil sobrang lakas ng round 3 ni Acer. So kumbaga hindi na pantayan ni Spade yung performance ni Acer sa round 3 at hindi rin niya natapatan yung performance niya sa rounds 1 and 2. So ganun ko siya tinignan. Ngayon, ang boto 8 points for Spade. So that's 998. So that's 26 points for Spade kasi 9, 9, 18 tapos 8 points for Spade sa round 3. That's 26. Kaya Acer naman, meron siyang 8. May 8 tapos may 10. Patay. 26 din yun, tol. Shit. Hindi ko na naman in-expect na ganito yung magiging scoring natin. Rounds 1 and 2, binigay ko yun kay Spade kasi mas mabigat, mas direkta, mas effective yung mga ginamit niyang angulo at references doon. Round 3, binigay ko yun kay Acer kasi ayun talaga yung pinakamalakas niya. So, ako mahirap mag-decide ng ganito kasi first 2 rounds binigay mo kay Spade. Binigay ko kay Spade. Then last round kay Acer. Kung per round yung pagbabasehan natin, bibigay natin kay Spade yung panalo. Pero kung ang pagbabasehan naman natin is kung ano yung mas malakas, kung pagbabasehan natin yung pinakamalakas na round ni Acer versus sa pinakamalakas na round ni Spade, mahirap din kasi pwede nating ibigay rin kay Acer yon. So ako, mahirap man mag-decide pero since that's a 26 all na score, preference na lang talaga to ng judges, preference na lang ng nanonood, preference na lang ng nakinig. So ako, I'll go with Spade sa battle na to. Bakit? Ito yung justification. So, bakit ko binigay kay Spade yung boto ko since tabla naman talaga. Dahil consistency Spade from rounds 1 and 2, parehas yung atake, parehas yung bigat, parehas yung intensity, lahat parehas Kay Acer kasi ang dami niyang nasayang na mga linya kasi nga para sa akin hindi tumatama kay Spade. Then round 3 doon na naipon. So, ang lumalabas para sa akin, kaya ni Acer na magsulat ng mga ganong linya na direkta kay Spade. Bakit hindi niya nagawa dun sa 1 and 2? Yun yung thoughts ko. So, nanginayan ko dun. Kay Spade naman, bumaba lang yung round 3 niya kasi naging malakas yung Acer Sobrang lakas ng Acer. Kaya para sa akin, na disregard yung mga malalakas na suntok ni Spade dito sa round 3. So ayun, yun lang naman, ganoon lang naman kasimple. And sa preference ko lang naman yun. Kung iba yung preference nyo, walang problema doon. So ayun, I'll go with Spade's overall performance and nasabi ko na yung justification or yung clarification. So shout out Sleepy Badminton, pinahirapan mo ako sa sa review na to. So judges tayo. Yun ang gubat na laban, puta na. Cebu Magingay! Shoutouts nga pala sa araw na to, hindi ako nagkakamali. Shoutouts sa kanilang dalawa, grabe yung laban na yun. Acer versus Spade. Ang boto, 3-2 para kay Acer. Ina 3-2 para kay Acer. Mali tayo doon, tol. Round 3. Siguro round 3 yung naging deciding nila ng mga judges. Lakas talaga ng round 3 Judges tayo, pakinggan natin. Pero, panalo kayo lahat doon. Actually, malupit silang dalawa Pero yung first round, ibibigay ko kay Spade. Pero yung second at third kay Acer. So, Acer. Okay.
Ilaya, Cartel Iron Scouts. Binilang ko yung boto ko dun sa mga punch na sobrang lakas. Kaya ang boto ko si Spade. Kasi rounds 1 and 2, Spade. Tapos round 3 kay Acer. Pero shoutouts sa Paras kami ni Ilaya ng score. kanya. Putang ina itong laban na to. Page nga pala ng uprising. Boto ko kay Acer. Gusto ko yung mga banat niya at talaga mas tumatak. Acer. Yo, cool kid, Carabineros. Respeto kay Acer, sobrang lupit. Pero sa round 1, binigay ko kay Spade. Round 2, binigay ko kay Spade. Round 3, binigay ko kay Acer. Parehas kami ng scoring Ay, ng judging At round 1, kaya ko binigay kay Spade. Nagbilang ako, malupit, sobrang malupit si Acer, pero yung binilang ko, yung mga tira na mas kumukonekta. Tingnan nyo lang sa video. Acer. Respeto kay Acer. Shout out. Ha? Ano daw? Malupit si Acer, kaya ko binigay kay round 3, binigay ko round 1, binigay ko kay Spade. Round 2, binigay ko kay Spade. Round 3, binigay ko kay Acer. Malupit, sobrang malupit si Acer, pero yung binilang ko, yung mga tira na mas kumukonekta. Tingnan nyo lang sa video. Acer. Respeto kay Acer. Shout out. Puta. Ang gulo niya. Ang gulo niya. Ang ina, lupit ng battle yun. Hindi ko talaga alam kung sino bibigay, pero binas ko na lang sa bilang. Paramihan ng tumama, pero grabe. Spade, fuck man. Ngayon ko lang nakita Spade ulit ng ganun. Fucking Spade. Pero binigay ko kay Acer kasi overall performance, Acer. Okay, so Sak tsaka dun sa isa, dun lang medyo hindi ako okay dun sa explanation nila. Pero kay Ilaya, kay Keija, sino pa yung isa? Nakalimutan ko na isa. Basta yun, yung tatlo nga, although iba-iba naman yung naging boto, pero silang tatlo yung may maayos na explanation dun. Pero yun, tagal naman na yung battle na to. That was 10 years ago. Pero yun, shoutout Sleepy Badminton. Tangina, nagustuhan ko yung battle. Real shit, nagustuhan ko yung battle. Ang ganda na ito. Dikit, and I'll go with Spade talaga sa battle na yun. Rounds 1 and 2 Spade yun. And round 3 malinaw Acer yun. Pero tabla talaga to Tabla talaga, dapat pinromo na lang to Diba? Tabla talaga to. 26 all yung naging scoring natin. Para sa akin, mas malakas yung round 3 ni Spade, ni Acer compare sa 1 and 2. Hindi magkasama. 3 versus 1, 3 versus 2, parang ganun. Mas malakas Pero since nakuha ni Spade yung round 3 and para sa akin, mas consistent siya compare kay Acer, I'll go with Spade sa battle na yun. And sa bigat ng mga punches na release, no? Spade yun, tol. Pero dikit, ang hirap. Either way, sa akin lang, preference ko lang, Spade yun. So yun, again, Sleepy Badminton, shoutout, thank you. Kita-kits tayo sa next na review. Peace out.